Isa sa mga katutubong pamamaraan ng pananaliksik na maaari nating magamit sa pandemya ay ang pakapakapa. Ang pakapakapa ay isang paraan ng pananaliksik kung saan nananaliksik ka base lamang mismo sa populasyon ng sasaliksikin mo at walang bahid ng ibang impormasyon galing sa ibang lugar o ibang tao na makakaapekto sa magiging pananaw mo sa iyong sasaliksikin. Ito ay maaaring magamit sa pagpapatupad ng mga bagong polisiya o protokol na naayon sa pandemya, gaya na lamang ng pagsasara ng mga kalsada o tulay upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, kagaya na lamang ng tulay na nagdudugtong sa San Jose del Monte, Bulacan at Bagong Silang, Caloocan. Maaring magpadala ang mga opisyal ng mga mananaliksik sa bawat barangay o lugar na apektado ng polisiya na ito at manaliksik sa pananaw ng mga tao roon at kung ano ang epekto nito sa kanila. Ang mananaliksik ay hindi dapat kumuha ng mga datos galing sa ibang lugar sapagkat iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar at posible na ang polisiyang ito ay epektibo sa ibang lugar ngunit hindi naman sa iba. Ito ay makatutulong upang mapagdesisyonan ng mga opisyal kung itutuloy pa ba ang polisiyang ito o hindi na, dahil karamihan sa atin ngayon ay naninibago ngayong pandemya at nangangailangan ng marami pang pag-aaral ukol dito. Pakikialam at pakikisangkot sa panahon ng pandemya. Isa sa katutubong pamamaraan ng pananaliksik ay ang pakikialam at pakikisangkot. Ngayon ay alamin natin ano nga ba ang pakikialam. Ang pakikialam ay isang metodo na ginagamit upang magtanong kung bakit at maghanap ng sapat na kadahilanan o paliwanag upang lubusan nating maintindihan ng ating kausap. Sa kabilang banda naman, ang pakikisangkot ay isang uri ng pamamaraan na ang ginagamit ay sariling ideya o purpuro galing sa utak ng isang tao sa pagsagap ng kaalaman at karanasan. Ngayong nasa gitna tayo ng pandemya ay maaari pa rin naman tayong makialam at makisangkot sa ating lipunan. Halimbawa na lang ng mga ito ay ang mga tao na kabi-kabila ang tulong sa ating mga kababayan gamit ang community pantry. Marahil ang mga taong gumagawa nito ay naniniwala na hindi lang tayo dapat umasa sa ating gobyerno pagdating sa mga bagay-bagay na kaya naman natin gawa ng paraan. Kaya hanggang sa ating makakaya, piliin natin na abutin ang mga kapwa natin na nangangailangan. Isa pang paraan kung paano natin magagamit ang pakikialam at pakikisangkot ngayong nasa gitna tayo ng pandemya ay may kinalaman sa eleksyon 2022. Ngayong nalalapit na naman ang eleksyon ay naatasan na naman tayong pumili ng mamumuno sa ating bansa. Ngunit ganun pa man ay hindi natin dapat idahilan ang pandemya para tayo ay mawala ng pakialam sa ating bansa at hindi makisangkot, lalo na ang mga kabataan. Naniniwala ako na bilang isang kabataan na nasa tamang edad na upang mag-isip at magdesisyon para sa kanyang sarili, ay nasa ating mga kamay ang magiging susunod na mamumuno sa ating bansa. Kaya hanggat maaari, hanggat mayroon tayong pagkakataon, makialam tayo, makisangkot at makisali, lalo na sa panahon ng pandemya at para na rin sa ikabubuti ng kinabukasan ng ating bansa. Pwede po bang magtanong, saan po ba dito yung ate, kilala niyo ba si ano po ba ang nangyari? Isa lang yan sa mga naririnig natin or binibigkas kung meron tayong gustong malaman o usisain. So, ang pagtatanong-tanong pala ay di lamang ginagamit sa pag-alam sa simpleng mga bagay, pwede rin pala itong gamitin sa mas komplikado pang paraan ng pagkaalam. Sa katutubong metodo, ang pagtatanong-tanong ay isa sa pinakasimpleng paraan sa iskala ng mananaliksik na kung saan ginagamit upang makalikom ng datos para sa isang pag-aaral. Ang pamamaraang ito ay sinasagawa in an informal or casual ways upang higit na maging komportable ang mga partisipante kesa sa interview na isinasagawa sa formal na paraan na nagkukos ng pagkailang. Ayon din sa mga dalubhasa, ang pagtatanong-tanong ay participatory in nature. Ibig sabihin, parehas na ang mananaliksik at partisipante ay may kalayaan maghayag ng saloobin and it can also build rapport. Ngunit sa panahon ng pandemya, paano ba natin magagamit ang pagtatanong-tanong bilang pamamaraan? So, pwede natin gamitin ang pagtatanong-tanong to get information sa kaugalian ng Pilipino ngayong pandemya. Halimbawa,
the resiliency of Filipinos during pandemic. Pagtatanong-tanong is the best way to use dahil mas less time or panahon lamang ang magugugol natin, at the same time, less interactive din siya kumpara sa pakikisalamuha, pakikipalagayan ng loob, pakikibagay na tila risky pa ngayong pandemya. So, masasabi natin na ang pagtatanong-tanong as a method is quite useful and possible ngayong panahon ng pandemya. So next ay ang pakikipagpalagayan ng loob. Pag sinabi natin pakikipagpalagayan ng loob, mutual trust or meaning hindi na ilang yung mga participants sa iyo. Alam mo, sure ka na kung ano man yung sasabihin nila sa mga tanong mo, yun yung pinakatotoong sagot. Dahil nga, nag-build na yung relationship ng respondents saka ng mga researchers. So, para magawa ito, may mga iba't ibang pamamaraan para makamit itong pakikipagpalagayan ng loob. Una ay ang pagmamasid or observing in English. Pag sinabi natin pagmamasid, ginagamit mo dito yung sense of sight mo. Mas highlight yun. Na kung saan, nagmamasid-masid ka, tinitignan mo yung mood or yung scenery ng lugar na pagpa-participant mo. Tinitignan mo kung ano yung tamang atake or action or approach na pwede mong gawin. Bawa na ito, kunyari may gusto kang makilala ng tao. Ang una mong gagawin, gusto mo munang makilala siya by means of observing. Titignan mo muna siya kung paano siya kumilos, magsalita. Pangalawa ay ang pakikiramdam. Kung una, sa pagmamasid, ang ginagamit mo ay ang sense of sight mo. Yun yung pinaka-focus mo. Sa pakikiramdam, ginagamit mo yung lahat Sa scenario na to, hanapin mo naman yung pagkakapareho niyo or yung pagkakatulad niyo. Para pag in-approach mo na siya, alam mo kung ano yung conversation na gagawin mo. So, nakapagmasid ka na, meaning alam mo na kung ano yung atake na gagawin mo. Ang next na gagawin mo naman ay ang pagsubok or to do it. Kumbaga, Yung kumbaga na-gather mo na yung mga approach na gagawin mo. Ang gagawin mo na lang ay to do it. So, makikipag-usap ka na. So last ay ang pakikilahok o pakikibagay. Nabanggit ko na rin ito kanina, pero pag sinabi natin pakikilahok o pakikibagay, ang nangyayari is nagkakaroon na ng social interaction, and then ang goal mo na lang is makuha mo yung loob nila. At para magawa yun, kailangan mong sumang-ayon sa mga sinasabi. Part na to, habang nakikipag-social interact ka na, dapat hindi sila matakot or mailang sila sa'yo. So dapat magbabang loob ka, meaning ipakita mo na nice ka, na hindi ka salbahe or hindi ka masama, na approachable kang tao. Kasi kapag Ito na yung papakita mo na yung similarities niyo, yung pagkakatulad niyo, para eventually mas lumalim pa yung interaction niyo. Una, ang advantage na itong pakikipagpalagayan loob. Maganda siya kung ang catch mo or ang goal mo is magkaroon ka ng mutual trust sa mga respondent mo. Kasi totoo naman, di ba? Kapag nagkaroon ka ng mutual trust, nag-build kayo ng kasi yung possibility na legit yung mga response na makukuha mo. As per disadvantages naman, una, hindi mo makita yung professionalism kasi 'di ba, kung ang goal mo lang naman is tanungin sila about sa certain topic, parang ang layo na kasi sa konteksto ng researcher to respondent. Kasi kailangan pa makuha yung trust nila. So pag ginawa mo yun, magtatanong ka pa ng mga kinda personal stuff kasi gusto mo makuha yung loob nila. Pangalawa, masyado siyang costly at masyadong mahaba. It requires long time of conducting this kind of approach kasi marami ka pang mga approach na gagawin. But nevertheless, pinapakita lang na sa mga Pilipino pananaliksik nito na tayong mga Pilipino, binibigyan natin ng pagpapahalaga yung pag-build ng trust o ng tiwala sa ibang tao. So, ang isa pang uri ng katutubong pamamaraan ng pananaliksik ay nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na tinatawag na pakikipagkwentuhan. So, yung pakikipagkwentuhan, yun yung pakikipagpalitan natin ng mga opinyon, mga pananaw sa buhay, mga haka-haka at kuro-kuro na kung mayroong saysay ay matatawag na mayamang usapin at kung wala naman ay tinatawag na chismis. So, para maging matagumpay sa paggamit ng metodo ng pakikipagkwentuhan sa pangangalap ng datos sa isang
pananaliksik, kailangan na maging palagay yung loob ng mga kalahok or dapat maging comfortable sila doon sa mga mananaliksik para malaya sila na makapagbigay ng mga opinion, ng mga saloobin nila tungkol sa paksa na sinasagawa. Katulad ng mga naunang metodo, meron ding mga advantages at disadvantages itong si pakikipagkwentuhan kapag ginamit siya sa pananaliksik. So, unahin natin yung advantages niya. So, una, madaling makakuha ng mga datos gamit ang pakikipagkwentuhan, lalo na kung yung mga kalahok is na-hook doon sa may paksa ng pananaliksik. Halimbawa, ang kanyang mga kalahok ay mga estudyante. Tapos, lalo na sa panahon ngayon, yung mga estudyante, hook sila sa mga K-pop, K-drama, ganyan. So, madali silang makakakuha ng data gamit ang pakikipagkwentuhan kung yung paksa, interesante doon sa mga kalahok na nakuha nila. Pangalawang advantage ng pakikipagkwentuhan is magiging entertaining siya. So, kung nakuha na ng mananaliksik yung interest ng kalahok tungkol sa paksa, magiging madali na lang para sa mananaliksik ang magtanong at magiging madali na lang din sa kalahok ang sumagot dun sa mga tanong ng mananaliksik. So, in that way, magiging informal yung magiging palitan ng mga opinion at magiging magaan yung atmosphere. So, magiging entertaining siya dahil para lang kayong magkaibigan na nagkwekwentuhan tungkol doon sa may paksa. So, dahil nga nabanggit ko na magagamit natin itong pakikipagkwentuhan bilang informal, so, magiging disadvantage na din siya. So, doon na tayo sa disadvantages. So, isa sa disadvantages netong pakikipagkwentuhan bilang pamamaraan ng pananaliksik ay magiging subjective na siya. So, pag naging subjective na siya, mapapasok na yung sarili mong opinion, yung sarili mong feelings tungkol doon sa paksa. So, pwedeng bumaba yung validity and reliability ng ginagawa mong pananaliksik. Pangalawa naman na disadvantage netong metodo na to ay nangangailangan siya ng mas mahabang oras at panahon. Dahil kailangan ng mananaliksik na makipagsalamuha sa mga kalahok bago sila kumuha ng datos. Pangatlo naman na disadvantage is hindi natin masisiguro yung validity and reliability ng pananaliksik. Pwedeng mababa yung mabigay nating reliability and validity ng pananaliksik dahil hindi natin sigurado kung yung mga kalahok ba ay nagbibigay ng totoo nilang saloobin, ng tunay nilang nararamdaman o ng tunay nilang opinion o nakikipagsabayan lang sila sa kapwa nila kalahok dahil sa takot nila na magbigay ng opinion dahil baka sila ay mahusgahan. So, sa pagtatapos, bilang kabuuan nitong pakikipagkwentuhan na pamamaraan, na katutubong pamamaraan sa pananaliksik, masasabing maraming mga bagay na dapat tayo isaalang-alang bago gamitin itong metodo na to. Isa na rin dito ay yung pagiging valid at reliable ng ating mga impormasyon na magagamit sa pananaliksik. So, kasama dito ay yung mga kalahok na sasagot o mga kalahok na magiging kasangkot ng ating pananaliksik, yung lugar kung saan natin isasagawa ang ating pananaliksik, at yung mismong tema o yung mismong paksa ng ating gagawing pananaliksik. Isa rin sa mga katutubong pamamaraan ng pananaliksik ang tinatawag na pakikipamuhay. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pakikilubog o pakikipanirahan sa tagatugon na kailangan para sa pag-aaral sa loob ng 3 buwan o higit pa na nakadepende sa kung gaano kalalim o kalawak ang pananaliksik na kailangan gawin. Ito ay isinasagawa upang direktang maranasan ng mananaliksik ang mga bagay o buhay na kailangan niyang pag-aralan. At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pakapakapang pagkalap ng impormasyon, pakikipagpalagayan ng loob, pakikipag-usap sa mga tao na nakabilang sa komunidad na kailangan para sa kanyang pag-aaral, obserbasyon, at pakikinig sa mga kwento, pakikisama sa mga gawain ng mga tao na naroon, at ito, ang mga paraang ito ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa paksa. Yun naman,
na tayo ay nasa kalagitnaan pa ng pandemya tulad ng COVID-19 virus, maaari pa rin naman itong maisagawa kung talagang kakailanganin para sa pag-aaral. Kailangan lamang natin humingi ng pahintulot sa lokal na pamahalaan at sumunod sa mga panuntunan na itinakda ng IATF at ng lokal na pamahalaan. Hindi naman pahihintulutan at kung kakayanin naman na hindi makipag-usap o makipagkita ng personal sa mga taga-tugon, mayroon tayong Facebook, Messenger, Google Meet at Zoom at iba pang plataforma na maaari nating gamitin para makipag-usap at makipanayam sa ating mga taga-tugon. Para kahit papaano ay maobserba pa rin natin at malaman pa rin natin ang kanilang buhay sa bawat araw na syempre, nakadepende pa rin sa kakayahan ng ating mga taga-tugon kung kakayanin ng kanilang resources. Lamang, maraming salamat. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang pakikiisa. Kapag narinig natin yung word na pakikiisa, alam kong maraming mga ideas agad yung pumapasok sa atin, katulad ng ang pakikiisa ay isa sa pag-uugaling tinataglay nating mga Pilipino. Ito ay natural na sa atin na nakikiisa tayo sa mga bagay na pwedeng makatulong sa ibang tao. Ngunit ano nga ba talaga yung pakikiisa? Ang pakikisa ay mga kilos, loobin, at mga salita ng mga taong nagpapahiwatig ng ganap at lubos sa pagmamahal, pag-unawa, at pagtanggap. Minimithi upang lubusan nating maintindihan. Para mas maging malinaw, kung ano nga ba yung pakikisa, magbibigay ako ng halimbawa. Para sa akin, yung pinaka-best na halimbawa ng pakikisa ngayong pandemic is yung mga nagsulputang mga community pantry. Diba, ang community pantry sa isang lugar lang siya, then nung nakita siya sa social media, marami ng mga gumaya para rin makatulong. So, yung community pantry is para siya makatulong sa mga taong kapos ngayon dahil nga hindi naman lahat ng tao or family is may mga nagtatrabaho kasi 'di ba maraming nawalan ng trabaho. Then yung community pantry na yon is nakakatulong sa kanila. Tapos yung mga tao, yung way nila ng pakikiisa is yung pagdodonate kahit maliit lang na halaga as long as nakakatulong sila. So, ngayong class, pag-uusapan natin yung patungkol sa pakikitungo o pakikisalamuha. Ano bing sa tingin yung kahulugan nito? Anyone? Ako po, ma'am. Base ko sa nabasa ko po sa libro, yung pakikitungo or pakikisalamuha po, ito daw po yung pagsunod sa atas ng mabuting asal ayon sa kaugalian sa pakikipagkapwa. Halimbawa po, Yung pakipagkapwa po, yung pakipagtulungan po, lalo na po ngayong pandemic, yung mag-asawa po, halimbawa, nahihirapan po sila sa pagsakay po, and meron po silang pinagtanungan, at yung pinagtanungan po nila, sinamahan po sila sa sakayan po, dahil alam naman po natin ngayon na mahirap po talagang makasakay ngayon, at meron pong mga iba't ibang ruta na walang mga sasakyan, kaya po, ayun po yung example ng pakikitungo or pakikisalamuha po na meron pong paggalang at respeto. Salamat, Maria. Idagdag ko lang na ang pakikisalamuha ay tumutukoy sa pakikitungo sa maraming tao at higit na malapit sa pakikiisa kaysa sa pakikitungo. So, ano naman ang kahalagahan ng pakikitungo o pakikisalamuha para sa iyo, anakan? Para sa akin naman po, ma'am, napakahalaga po na magkaroon po tayo ng maayos na pakikitungo or pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Dahil po sa simpleng pagkakaroon lang po ng mabuting relasyon sa kapwa-tao natin, nagkakaroon po tayo ng maraming pagkakataon na magkaroon ng connection para po sa mga pangangailangan natin, meron po tayong nalalapitan at gayon rin po sila sa atin. So, para sa akin po, napakahalaga po na may maayos po tayong pakikisama sa ating kapwa para po meron po tayong someone na malalapitan sa oras po talaga na nangangailangan tayo. Ayun lang po, ma'am. Thank you po.